Ngayong araw mga kalupa, yung ating RC10 inaani na. Kahit inulan ng medyo matagal-tagal, mahigit sa linggo, pero una pa rin tayo kasi yung katabi natin, ayan o. Bago pa lang sasaid, tayo naman nagpapaani na. Ayan mga kalupa. Ay sus! Buti hindi nahigpa nung umulan. Mahaba-habang ulanan din yung nangyaring yun. Pero wala namang hangin, puro ulan lang. Kaya mga kalupa, ito ang ating RC10 na inaani sa kanyang 95 days. At ani na! Kanyang 95 days simula nang tayo mamunla. Eto na tayo, nag-aani na mga kalupa. Salamat sa Diyos dahil kahit medyo mahaba-haba itong mga ulan na dumaan hindi naman nahigpa. Dahil wala namang masyadong hangin, ulan lang. Kaya maswerte po tayo at pero bagamat ganon ay may problema pa rin dahil mababa pa rin ang presyo ng ating palay. Kaya lang mga kalupa, wala tayong magagawa. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na ang ating produkto sa oras na ito, sa panahong ito, sa sitwasyong ito, medyo mababa ang presyo. Ay kaya lang wala tayong gagawa kundi mag-dispose kahit napipilitan dahil tag-ulan na ngayon, Hunyo, paharap na uli sa preparasyon ng main crop, wet crop. Kaya kahit mura ang presyo, mauobligang itapo natin sa traders itong ating aning ito. Bagamat ganun nga, nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon Diyos dahil biniyayaan tayo. Ang medyo mayroon nga lang saklap ay mababa ang presyo. Wala tayong magawa Kaya sana nga humihiling nga tayo sa ating gobyerno na balansehin po ang presyo ng palay at bigas. Kasi ang promotion ng ating pamahalaan ay 20 kilos na bigas, 20 pesos per kilo ng bigas. Ay sa mahal ng mga inputs na ginagamit ngayon ng mga magbubukid, magsasaka, mga kalupa, ay parang hindi makatotohanan. Wala na tayo sa realidad ng panahon kapag gagawin ang presyo ng ating bigas. Ay samantalang kung tutuusin, yun ang pinakamurang presyo ng palay na inaani namin kung tutuusin. Pero isipin mong ang bigas ang maging 20. Ganda ng programa ng ating pamahalaan. Pero sana ay mapag-isipan na kami po namang magsasaka ay pag-isipan din pong balansehin ang presyo ng aming produkto. Dahil sa totoo lamang, sa ngayon ang bilihan nga ay 14, 15. Hindi na po makatotohanan yan. At kahit sino pong mga inhinyero at matatalinong tao ang tanungin ay hindi na po yan ang realidad ng buhay. Kaya nga po minsan hindi mawala ang hinanakit na mga gaya po namin. Pero wala po kami magagawa. Yun po yung kalakaran. Kami po ay ito ang ating hanap buhay. Kailangan po namin magsikap. Dahil ito lamang po ang aming pamamaraan para po kami ay umunlad at umusad. Pero parang hindi kami uusad at uunlad. Pag ang presyo po ng palay sa kasalukuyan ay mananatili. Pero alam niyo po ba, kahit isipin namin hindi magtanim, ay wala po sana kaming magagawa Dahil nga lang ito nga po aming hanap buhay. Ang mangyayari nito baka kahit palog mauobligan tumanim. Para lamang po sa survival ng aming mga hanap buhay na pagbubukid. Kaya nga po, yun nga,
nananatili po tayong humihiling sa ating pamahalaan, balansehin po naman sana sa panahon ang presyo ng ating produkto, ng produktong palay. Dahil po hindi naman po makatao na sobra naman pong ibagsak ang presyo ng palay, samantalang sobra ding ibinabagsak ang presyo ng bigas. Na sa totoo lamang, pag umorder ka naman ng isang order na kanin sa mga restaurant, ay 25 pesos din ang isang order. My goodness. Kaya hindi mo makita kung paano ba binabalansi ng mga namamahala ang pagpapalakad ng presyo ng lahat ng commodities. Alam natin na napakahirap magpatakbo ng pamahalaan. Pero dapat nandun po tayo sa makatotohanan. Ano po? Kaya mga kalupa, kahit na tayo ay nag-iisip ng negatibo, positibo pa rin po tayo sa ating hanap buhay na pagbubukid. At ngayon nga, itong ating 95 days na RC10, inaani na po natin. Magandang araw mga kalupa!